Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Boon and you are watching Boonbox. So for this video, pag-uusapan natin ay smartwatch, CD99 to be exact. So napaka-amazing ng device na to kasi para siyang maliit na cellphone na talaga. Pwede nyo siyang i-connect sa internet, lagyan ng SIM card, mag-process ng call and text, and i-access ang internet gamit ng device na to, and more. So let's begin. So first of all, in-order ko pala ito sa TikTok shop. So kung interested kayo, ilalagay ko yung link sa description box. So itong product natin, may kasama ng freebie na binigay sa seller, which is yung kanyang cover fill, merong strap, may stickers, and then another straps, and then isa pa ulit straps. So yes, all in all, meron tayo agad na 4 free na straps plus yung kanyang fill. So sa loob naman ng mismong product, makikita natin ang clear na kanyang case or protector, which is good kasi bagay na bagay siya din sa watch film. Then meron tayong parang maliit na guitar pick, pero ginagamit to pang eject ng SIM card. And then meron pang isang strap na kasama sa box. So all in all, meron agad tayong 5 straps. And then next is yung kanyang magnetic na cable. And lastly, ang ating mismong product. Okay, so outside ng plastic, nandun yung itsura ng watch. So napaka-premium ng kanyang itsura. Hindi ko siya in-expect. So sa right side, makikita nyo yung my phone, then power and back button, and then yung camera front. And then sa left naman is yung kanyang SIM card tray and speaker. Tapos ito yung kanyang display. By the way, AMOLED na pala to, kaya napakaganda sa mata and tipid sa battery. And then ito naman yung itsura niya sa likod. Nandito yung mga sensors, tsaka yung magnetic contact para sa ating charger. So makikita nyo waterproof siya, and meron siyang IP ratings but ayokong i-risk. So ganyan yung itsura niya kapag i-attach natin yung kanyang charger. Then so napaganda ng build niyan. So by the way, para siyang Apple Watch talaga. Kaso, etong crown na to is camera siya. So yes, hindi natin magagalaw yung display gamit tong camera crown na to. So again, hindi natin magagamit to scroll yung ating display kasi camera lang siya na rotating camera up to 180 degrees. Pero pwede nyo lang siyang isara kapag naka 90 degrees siya or kapag naka-face sa tapat. So, paano nga ba mag-function to? I-pull out nyo lang yung camera kapag naka-on yung device nyo, automatic, papasok siya dyan. Pero may option din naman sa settings para patingin yan. So, kung nakikita nyo, yung orientation is medyo iba. So, pwede nyo gawin yan by pressing the rotate button. Makikita nyo siya dun sa kanyang assistive touch, pero ang tawag dito is suspension touch. So again, pwede nyo ayusin yung orientation by pressing yung rotate sa taas or dito sa suspension touch niya. So pareho lang yung function niyan. Then, napaka-useful nitong suspension touch. Mas pag-uusapan natin yan mamaya. So ngayon naman, try natin itong pick. So actually, hindi nyo naman kailangan to kung mahaba yung kuko nyo. Kaya nyo naman sungkitin na lang to kung SIM card tray. Yan. So, hilahin nyo lang siya just like that. Then, pwede na kayo maglagay ng micro SIM card. Okay, so kukunin ko lang yung micro SIM card ko. Yan. Kapag unang bukas yung inyong watch, hindi niya madidetect yan. Okay? By the way, naka-airplane mode ako to save battery. So, yan. Walang nadidetect yan na SIM card. So, ang kailangan natin gawin para madetect yung SIM card is i-restart natin yung ating device. And then, isa pa pala sa nagustuhan ko dito is tingnan nyo naman yung interface niya. Hindi siya katulad ng mga local na Chinese brand na font pa lang is halatang China-made na. Tignan nyo, napaka-simple pero hindi siya cheap. Parang ginagaya nga niya yung font ng mansanas talaga. So, after mag-start yan, tayo nyo lang mag-load. And by the way, inaabot to ng mga 2 to 3 minutes. Pero hindi na ako magko-complain kasi 2 GB lang to. Tsaka napakalit na device yan. So, ayan, gaya na nakikita nyo, na-read nyo na yung SIM card. And unfortunately, dito sa location kung nasan ako nag-video is mahina talaga yung signal. Pero na-try ko sa labas yan and gumagana yan. So, yes, again, itong crown na to, hindi natin siya magagamit pang scroll. And kung gusto nyo palitan yung face niya, ito yung mga available na face. Ilang press nyo lang siya and then swipe nyo lang left to right. And ako, mas gusto ko tong default face na to kasi napaka-useful niya tsaka yung mga shortcuts siya. So, ngayon, mag-connect na tayo sa Wi-Fi. And then, one thing na na-amaze ako dito is kahit maliit yung kanyang screen, yes, medyo challenging mag-type, pero hindi siya ganun kahirap gaya ng ina-expect ko. Siguro dahil hindi rin malaki yung daliri ko.
And then anyway, after mag-connect sa internet, meron kayo may encounter na error kapag magsa-sign in kayo sa Play Store para makapag-download ng games. And pag-uusapan natin yan mamaya. Ilalagay lang natin yung strap. And then, yan, ganyan lang naman yung paglagay ng strap. Dali lang. I-slide nyo lang siya. And then, okay na yan. Yung Apple Watch talaga siya. Napakaganda ng strap niya. Tapos, ilalagay ko na rin yung protective case. Just in case na mabagsak ko siya sa paggawa ng video to is make sure na hindi siya magagasgasan agad. So, yun napakaganda na fit. And ang challenge lang dito na napansin ko kapag nandito tong cover na to or yung protective case is medyo mahirap nang i-pull out yung camera. Okay. So, ngayon, ayusin na natin yung Play Store. So, para maayos yung Play Store, material yung gagawin natin. Punta lang tayo sa settings. Punta tayo sa more settings. And then, i-adjust nyo lang yung time niya, yung date and time niya. Kapag pinili nyo yung automatic date and time, hindi siya automatic na mag-a-adjust kasi kailangan nyo lang i-set yung tamang date and time. And then, okay na yan, makakapag-login na kayo. And then, next naman na magandang pag-usapan dito is yung mga gestures. Okay, so kapag nasa home screen ka, slide up mo siya, makikita mo lahat ng mga notifications or messages. Pero magagawa nyo lang yan kapag nandito kayo sa home screen. Slide up nyo lang siya. And then to go back naman, simply swipe the screen from left to right. So kung nasa app section naman kayo, just simply swipe up, and then lalabas lahat ng mga open na mga applications natin. Pwede nyo silang i-clear all, pero kung ayaw nyo naman, pwede nyo lang silang swipe then again from right to left para i-delete nyo isa-isa or i-lock nyo. So ganun lang. Yan, wala na. Tapos ito namang suspension touch. Ito napaka-useful nito kasi meron kayong shortcut para ma-adjust yung brightness ng display and then yung volume ng sounds kung nanonood man kayo or manonood man kayo ng video. So ito namang suspension touch is makikita natin sa settings, under more settings, then look for suspension touch. So ayan yung mga options na pwede natin pagpilian, idagdag or alisin para sa suspension touch. And then lastly, kapag nasa home screen tayo, mag-swipe pa tayo from left to right. And then, mayroon shortcut na applications dyan na gusto nyong ma-access agad. Ilang press nyo lang yan para makapag-add kayo ng application or makapag-delete. So, yan yung mga ginagamit ko. Kaya, yan yung mga nandyan sa ngayon.